Nangahalan po tayo bilang isang board of directors, tutulungan po natin yung leadership and governance ng ating pong simbayanan upang lalong mabaigting ang liderato ng ating pong kooperatiba. Kung ako ay mahalal bilang inyong board of directors, ang una kong tututukan ay ang pagpapatibay ng sistema ng pamamahala at liderato ng simbayanan. Sisiguraduhin kong ang mga umiiral na polisiya, lalo na ang mga patakarang may kinalaman sa organisasyon, pananagutan, at partisipasyon ng mga kamay-ari ay hindi lang nasa papel, kundi na ipapatupad ng tama at pare-pareho. Naniniwala tayo na kapag malinaw ang sistema at patas ang pamamahala, mas nagiging matatag ang kooperatiba at mas nararamdaman ng bawat kamay-ari na sila, tayo, ay tunay na kabahagi ng ating tagumpay. Naniniwala po ako na kapag pinalakas natin ang membership natin o kasapian at pinatatag ang ating mga programa, marami tayong matutulungan at mas lalago pa ang ating simbayanan. Mga kapanalig, mahalaga po sa aking pong tinatakbuhan bilang inyong lupon ng Patugutan Board of Director, mahalaga po ang tinatawag na mabuti at tuwid na pamamahala, good governance. Yan po ang kung may maipamamana po ako sa aking pagiging direktor sa ating simbayanan mula pa 1995 hanggang kasalukuyan, more than 30 years. Ito po ang makapaglingkod sa inyo ng malinis, maayos, tuwid. At inaalagaan po natin ang simbayanan, lalong-lalo ng pamunuan, upang manatili ang pagtitiwala ninyo, mga kapanalig, ng inyong mga pinaghirapang yaman na inyong pinagkatiwala sa simbayanan na ito'y lumago, yumabong, at lalong maingatan. Ito po ang aking misyon at adhikain, ang good governance. Sa mga kamay-ari, nais po nating mapaigting pa ang ating impormasyon, ang ating pong dakalin ng komunikasyon mula sa baba hanggang po sa taas para po tayo magkaisa at magkatulungan sa bahagi po ng ating programa at serbisyo ng ating pong kooperatiba. Sa mga kamay-ari ng simbayanan, ang mensahe ko po ay simple. Kayo ang puso ng ating kooperatiba. Ang bawat tagumpay na nararating natin ay bunga ng inyong tiwala, pakikilahok at patuloy na paniniwala sa simbayanan. Bilang leader, pananagutan naming tiyakin na ang tiwalang ito ay ginagantihan ng tapat, malinaw at patas na pamamahala. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pagbuo ng isang simbayanan na inuuna ang kapakanan ng bawat kamay-ari. Ngayon at sa mga darating pang panahon. Maraming salamat po sa inyong tiwala at pakikiisa. Bagamat tayo ay hindi perpektong kooperatiba, andun na tayo ay lumalago, umuunlad, pero may dumarating na suliranin. Ito po ay ating papakinggan, pag-uusapan, pag-aaralan at susolusyonan. Sa mga kamay-ari ng simbayanan, kooperatiba, patuloy po tayong magtiwala sa ating pamunuan at pamamahala sapagkat ang inyong yaman ay naiingatan natin at ito po ay pribado. Tayo po ay gumagalang sa confidentiality ng inyong yaman at makaasa po kayo ng aming paglilingkod at walang sawang paghandog ng panahon at talento upang lalo pang lumaki, gumanda, tumibay, at maging magkaroon ng seguridad ang inyong mga yaman na pinagkatiwala niyo sa simbayanan. At nawa, pinagdadasal po natin, umasenso po tayo sa ating kabuhayan. Makalaya tayo sa kahirapan at magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, lalo-lalo na sa ating pagre-retiro. Gamitin po natin ang lakas ng kooperatiba kapag tayo ay sama-sama. Ang isang mga issue na nais po nating maresolba pa rin, yung ating mga patakaran na ginawa po ng ating General Assembly at ng ating mga Board of Directors. Yan po yung ating pong unti-unti po natin ipapaliwanag at ipaparating sa lahat ng ating pong mga kamay-ari ng kooperatiba. At sa hakbang ito, nandiyan po yung ating management, nandiyan po yung ating mga gawain upang maparting natin itong mga patakaran na ito na ginawa para po sa ating mga kamay-ari nitong nakaraang taon.
Kung tayo po ay mahalal, tututok tayo sa pagpapalinaw at pagpapalakas ng mga proseso upang masigurong maayos, patas at pare-pareho ang pagpapatupad ng patakaran. Layunin ko rin pong isulong ang mas malinaw na komunikasyon at pananagutan sa pamunuan para mas tumibay ang tiwala ng mga kamay-ari. Naniniwala ako na kapag matatag ang sistema at malinaw ang pamamahala, mas nagiging maayos ang paglilingkod sa bawat kamay-ari at mas napapalakas ang simbayanan bilang isang kooperatiba. Bilang tayo po ay nasa membership, oversight ng kasapian, atin pong hihikayatin ang ating mga miyembro na lumahok sa anumang programa at aktibidad ng ating simbayanan para malaman at madagdagan ng kanilang kaalaman para sa pag-unlad ng ating kooperatiba. Ang hamon ng ating simbayanan sa panahong ito, tayo po ay 3 billion na ang ating pinagsamang yaman, 100,000 kamay-ari, ay upang lalo pang lumaki ang ating antas ng pagnenegosyo, no? Sa antas ng pangangalakal. Yan po ang napakahalaga sapagkat alam po natin sa ating bansa, ang pagiging empleyado ay wala masyadong asenso. Kaya't mahalaga po na itulak natin ang kahalagahan ng pagnenegosyo o yung entrepreneurship. Kaya andyan po yung ating SMEC na pinapalakas po natin upang lalong maging oportunidad para sa gustong magnegosyo, palaki ng negosyo, at malaman ano ba yung pangangailangan ng pamayanan na kung saan tutungon tayo sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Yan po ang ating matinding hamon ngayon sa kalagayan ng ating bansa. No? At nawa, dumami pa ang ating mga kamay-ari. No? 100,000 pa lang po tayo. Ang target po natin sa Taguig, at least 200,000, no? ang maging kamay-ari natin para maramdaman yung impact ng kooperatiba sa kabuhayan ng mga Taguigenyo, pati na rin Pateros, Pasig at iba pa nating karatig na nasasakupang mga teritoryo. Kaya dumami ang miyembro ng simbayanan sapagkat sa ibang bansa, yan pong nakita natin, ang malalaking kooperatiba, matatatag, ay milyon-milyon ang kanilang kamay-ari. Para po sa ating mga kamay-ari, para natin hikayatin, kung maaari po, kayo po ay pipilitin po natin na kayo po ay tumawag o kami ang tatawag sa inyo sa lahat ng branches ng ating pong kooperatiba upang lalo pong maging aktibo sa pakikanuhok sa programa po ng ating simbayanan upang tayo lalong mapaigting pa ang ating partisipasyon sa lahat ng programa at serbisyo po ng ating pong kooperatiba. Hihikayatin ko ang mga kamay-ari na mas maging aktibo sa pamamagitan ng pagpapakita na mahalaga at may saysay ang kanilang pakikilahok. Kapag malinaw ang impormasyon, bukas ang komunikasyon at nakikita ng mga kamay-ari na ang kanilang boses ay naririnig at sinasang-alang-alang, mas nagiging natural ang pagkakaisa. Sisikapin nating suportahan ang mga programang inklusibo, madaling maunawaan at kapaki-pakinabang sa bawat kamay-ari. Personal po tayong bumababa sa ating mga kamay-ari upang sila ay hikayatin at upang ipaalam ang lahat ng ating mga programa at serbisyo na maaari magkaroon sila ng magandang benepisyo. Mga kamay-ari, meron po tayong programa ngayon sa simbayanan na babain ang mga kamay-ari, makapagpulong po tayo upang ating sariwain muli ang diwa, no, at hikain ng kooperativismo, no, na ang pagkakaisa ang susi sa ating sama-samang pag-unlad, paglaya sa kahirapan at pag-asenso sa kabuhayan. Kailangan magkaisa po tayo. At isang mahalaga dito ay palalimin natin ang ating kaalaman sa kooperativismo. At pangalawa nga po, tayo po yung maging matalino sa ating kabuhayan, no? Kaya mahalaga yung financial literacy, no? Napakahalaga po niyan. Hindi po lahat ng tao ay matalino sa paghawak ng pera. Kaya madaling lumilipad, madaling nawawala ang pera natin sapagkat kulang po tayo sa kaalaman, sa tamang disiplina, no, ng paghawak ng ating kaperahan. Kaya mahalaga yung financial literacy para po tayo maging matalino sa ating kabuhayan. Yan pong dalawang yan ang nais po nating palalimin sa ating mga kamay-ari. Yung pong pagpalalim ng cooperative culture and values at pangalawa po yung financial literacy.